power ng Sanhedrin para mag-aresto. Sino ka para bigyan ng ganyan? Amen. Personally, ako, ang tagal ko na rin, bakit hindi ninyo ako kilala mga kapatid, ano? Hindi niyo ako lubos sa kilala. Pero pagdating sa training, marami akong training na hindi ko na siguro ipaalam sa inyo. Pero nung tinatanong ko, bakit ako nagtitraining si Eting, alam niyo kaya yan. Minsan nawawala ko rito isang buwan, kung saan ako napupunta, at kung saan nga, that's part of my training mga kapatid. Ngayon nagagamit ko na siya. Bago ko tumating na 70, nagagamit ko na siya mga kapatid. Training sa Panginoon, training sa pamilya, training sa trabaho, lahat ng training yan. Kaya pag meron kayong training na binibigay sa inyo, kunin ninyo. Amen? Kunin ninyo kasi yan ay gagamitin ninyo, hindi lang sa personal ninyo, kundi para sa pangangalan at kahit anong mapapakinabangan niyo yung mga kapatid. Amen. Twice, nag-training kami sa dalawang lugar. Titira ka doon ng isang buwan. Titira ka doon ng isang buwan. Doon na kayo matutulog lahat. Doon maliligo lahat. Kakausapin niyo yung tao roon. Training po yun. At pag first 3 days, kanya-kanya kaming iyakan. Kasi hindi sanay. Lalo na yung mga kababaihan, mga college, mga hindi po talaga sanay yung mga ganun training. Kasi doon ka matutulog, doon lahat mga kapatid. Huwag di ka pwedeng mamili kung anong gagawin mo. Pero after 1 week to 2 weeks, pag nasanay na, paglipas ng isang buwan, ayaw na maghiwa-hiwalay. Yun ang may punto ron. Bakit na ayaw maghiwa-hiwalay? Kasi naranasan na nila kung ano ang ibig sabihin ng mga pinag-aralan nila. Amen. This time mga kapatid, nagsasalita si Paul, sabi niya, hindi ko ikinahiya mabuting balikan ko Kristo. Bakit daw? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. 1, ito raw ang ayan, sa English. It is the power, the gospel is the power of God. Dali lang kayo. Honestly, sino sa inyo pwede magpaliwanag? Bakit kinakailangan ng power of God? May unto salvation, may iniligtas kasi. Ayun. At sino naman iniligtas? Sa sino mang mananampalataya. Sino po yun? Dati na nauna sa Hudyo, sa kanilang galing. Ngayon, from the Jews to the Gentiles, it means lahatan na. Amen. It is very tricky mga kapatid. Akala nyo si Paul lumaking Hudyo. So, ibang way nila. Ibang takbo ng isip. Tapos ngayon, dadalhin mo yan sa hindi na naniniwala. So, kinakailangan mo ng training. Yan ang kasulat dyan mga kapatid. Pero pag pinag-aralan niya ang buhay ni Paul, hindi po niya yung basta-basta nagawa. Tandaan niyo, sinulat ni Paul ang aklat ng Roma AD 56. Nung na-convert siya, ng Acts chapter 9, kamamatay lang ng Panginoon sa Kristo ron. Diba? Nakasakay siya sa kabayo. Binulag siya ng Panginoon. Pagkatapos siyang binulag, hindi po siya basta-basta nakapaglingkod. Amen? The Bible says na wala siya sa loob ng 14 na taon. Nagpunta siya ng Damascus, pumunta siya ng Saudi ata, ang sabi doon yung pagkakater. Nag-train siya doon ng 14 na taon. Ano mo ba yun? Kasi binasa mo din, Roma, hindi mo alam, bago niya na isulat yun. Tagal na ito 56, 33, 20 years na lumipas. May training po yan. Ibig sabihin lahat pinagdaanan niya. At
At nung pagkatapos niya ng training, nagsimula siyang mag-mission. Anong inabot niya? Pag binasa niyo aklat ng Acts, aklat ng Gawa, makikita ninyo, mas marami yung bugbog na inabot ni Paul. Pangtutuya, amen? Ilang beses siyang nakulong. Nandun niya, pinag-aralan natin sa aklat ng Corinto, di ba? Ha? Ilang beses siyang binugbog, ilang beses siyang nakulong, ilang beses siyang muntik ng mamatay, 2 beses. Those are part of training, mga kapatid. Nung minsan nasa training kami, nasa camp kami, sabi nung namin, kararating lang namin. Sabi, uy, ang ganda, nasa tabing dagat tayo, sabi. Sabi namin, sir, baka pwedeng humingi kami ng isda. Sabi nung nangyari, wala kami isda ngayon, pupunta kayo doon sa gitna ng dagat, may parang palaisdaan sila. Hindi dala kaming payo, may 2 pa naman, pinakasapitan kami. 4, sige, excited tayo. Ano gagawin? Sakay tayo sa bangka, sakay kami sa bangka. Kararating lang namin pagdating doon mga kapatid, nakaganon lang kami. Anong oras yun? Mga bandang alas 9 ng gabi. Eh di walang buwan. Ibig sabihin, marami isda. Kahit kami doon, excited. Pinaupo lang kami doon sa pinakano nila. May mga bahay-bahay doon sa gitna ng dagat. Mamaya, biglang may lumabas na ang laking isda. Kala namin pating takbuhan ko. Nasa taas na kami, tinaas pa namin yung bahay. Mga wala nga training eh. Ang patay, nagtaas ang bahay. Nandun yung parang dolphin, ang laki. Biglang gumano sa harap namin. Ginising namin yung mga meron. Ano ba yun? Ay, hindi pa yun. Sabi niya, parang dolphin yung isda. Sayang, hindi na kami tinawag agad. Sana nahuli natin. Tapos gumano yung ay, magano na. Alas 9 na ng gabi. Tapos tumingin siya. Naku, sabi niya, nakikita niya yung kulay itim ng ulam. Gabi yun meron kayo unos na sabi ko, unos tayo. Sige lang gagawin ko namin. Tataasan namin yung lambat, tinaas yung lambat. Tinaas. Dami isda. Eto na, sabi, bilisan nyo. Bakit? Ay, yung ulan. Ang sakit na kami ng dagat. Pinasa. Kanya-kanya kami, 2 kami pinuno. Akalain yung pagsakay namin ng bangka, inabot kami ng punos. Nakita nyo, inabot ng punos yung mga sa istorya. Nabuhay sa amin. Kala namin katapusan na namin, ang lakas ng hihirapan ng punos. Hindi ba siya bagyo no? Kung bigla na lang uulan sa gitna ng dagat, ay pambira yan. Kala namin mamamatay na kami mga kapatid. Ang lakas. Sige namin, maanulan bangka. Sabi namin, siya ang gagawin, hindi kailangan umano kayo sa pampang, hindi kayo wala kang training doon. Pagdating nung kita namin, ang ilaw ay ganyan pa ang layo pa yata. Sumayad yung bangka, low tide pala. Alam niyo yung low tide, di ba? Paggabi, ang layo ng bangka, pinababa kami ngayon. Pagdating namin, nagyakuan na ako, ang lakas ng ulan, tapos umulan. Kailangan yung bumaba kasi hindi na kaya ng bangka. Baba kami hanggang dito tubig mga kapatid. Kasi masaya yun. Sa dami mga gumagano sa ilalim. Naku po. Nakilay pa yung kasama naming teacher. Nadala-dala namin. Sabi, hindi na kami hindi. Hindi, sabi ko pag walang pinahini. Hanggang nakarating kami lang, pampang, malaki na palaki yung pala, lampara pala maliit. Kaya naman pala nagpakalitik. Pagdating doon, tsaka tumigil yung ulan. Ay, pambihira. Yan ang sinasabi ko mga kapatid. Dadaan ka sa training para ma-realize mo ang kapatid. Marunong ka na ngayong magdasal, mamamatay ka, napatasal ka tuloy ng di oras Ang hirap pala yan. Alam ba ng mga tao nakakakita sa iyo? Hindi. Wala silang kamalay-malay. Ang tao palagi na lang walang kamalay-malay. Sino sa inyo ang papayag na ikumpara kayo? Lalo na kayo, kasi kayo na yung matagal. 20 years na po ang God's House of Christian Ministry. Kung inabot nyo pa yung baras di mas matagal, all in all ilan? 36 years na po. Kung kasama yung sa baras. Titingnan lang kayo ng tao sa labas at sasabihin, wala yan. Alam ba nila ang training na dinanas mo?
Nung sinabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita, may karapatan siya. Amen. Dahil dinanas niya ang lahat at nakita niya sa lahat ng dinanas niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoong Diyos. Hindi ko siya pinabayaan. Okay, nagutom siya, nabingit siya ng kamatayan, pero hanggang ngayon di ko siya bakit. Nasa kamay siya ng Panginoong Diyos. Everybody say amen. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, kinakailangan maranasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kapag hindi mo yan naranasan, wala din. At dito may kinalaman ang katatagan. Ayan. Okay, inakay ka. Amen. Nagsisimula na ang training mo. Para ka makasunod, kinakailangan pasakan mo muna yung training. Anong ginagawa? Bibigyan ka ng exam. Kaya nga sa school ganun, bibigyan ng exam. Bakit nagbibigay ng exam o test ang mga teacher? Paano naman malaman ng teacher kung tubusan ng turo, may natututunan naman yun? Minsan man, hindi na natin inintindi kung nakukupyahan kayo o hindi. At least natututo ka doon si Padre. Alam mo kung paano magsusunod pa, hindi kumupya ka. Wala naman taong hindi kumupya. Lalo na pag ang magkaklase magagaling. Pag hindi ko alam ng number 3, kaya lang number 3, si Sages lang yung kapapa. Ganun kami ng araw. Amen. Mautak din. Namupya, pero huwag mong pe-perfectin. Dahil pag pinerfect mo, halata ka naman. Lagyan mo ng konting mali. Lagyan mo ng mali. Isa, dalawa. Yung iba, grabe yung mupya. Pati pangalan, kinopya. Nagtataka siya, bakit dalawa yung pangalan? Dalawa yung 1-4. Pati pa man yung pangalan kinopya. Di biro lang naman nagtatawanan na lang. Amen. Ang gusto ko lang sabihin sa ngayon mga kapatid, nag-20 years na po tayo. Amen. Natira kayo. Amen. Yung iba nawala na. Pahalagahan ninyo ang training sa inyo ng Panginoong Diyos. At gusto ko sabihin, may karapatan na kayong hindi na mahiya dahil sa haba-haba ng pinagdaanan ninyo sa pananampalataya, sa pag-aaral, hindi na yan aalisin sa inyo mga kapatid. Mananatili na kayo dyan at isang araw ang aantayin nyo na lang yung gagamitin na kayo ng Panginoong Diyos. Hindi po ako pwedeng ang tawag dito, mag-assign sa inyo ng gawain kung hindi kayo karapat-dapat. Ngayon wala na akong karapatan. Sa totoo lang, Sister Peling, ako po'y saludo sa inyo. Yan ang natira. Oh, di ba? Ibig sabihin, yung pamilya na ninyo. Akala ko nga hindi magtatagal si Sister Peling. At di ba, hindi mo masyadong active ng nanay mo nung araw, di ba? Ang active ko yung sila, kung sino yun, ang kapitbahay nyo, talaga naman. Ang bukat-bukat may siya natira. Partida, pilay pa yan. Pilay pa ba kayo nga ngayon sa Pilay? Narito yan pa rin. O, saan nakakita na? Simple, no? S18. Tignan nyo, nagpukihan na lahat ang buhok natin. Narito, di ba? Marami ng kasama. May kasabay ko ba kayo? Sister, piling na lang yata kasabay nyo ngayon. Yung pagtagal ng panahon, yung sinasabi ni Paul dito, huwag na kayong mag-alala sa salvation, tapos na yan. Huwag na kayong mag-alala kung mararato o hindi, tapos na yan. Kasi ang bawat pagpapagal natin sa Panginoon, merong katapat na tagumpayan sa ating pananampalataya. Ako nga, ako ito, pastor. Pastor ka, ilan lang natira? 7, 8. Ninanood ka rin kagabi. Ano ng GIL? Grabe, libo-libo. Sabi nga, ba't napakarami nila? Huwag tanongin mo ako. Tanongin mo ko yung natitito sa unahan at sa likod makakilala. Siyempre, hindi. Yun ang nakaka mga problema sa kanya. At nag-react talaga si Brother Eddie kagabi. Dahil parang meron siyang hindi nagustuhan ko siya.
na pinagpe-pray siya. Sabi ko, hindi ko ka alam mo, bakit hindi ko sinabi? Mamaya kakastiguin ko kasi. So, tawa si Brother Eddie. Dapat wala kasi na meron silang pinopromote, hindi niya alam. Ano na, pinag-pray ko din siya ni Camillo. Yung mga sabi niya, inabala nyo ba yung mga tao ito, pati yung mga nasa abroad, sabi niya. Kasi siguro gusto niya simple lang. Bakit nagkaganon? Sabi ko, Pastor Eddie, Villanueva talaga Pinoy mahilig sa surprise. Minsan hindi nakakatulong yun. Gusto nila maganda yung programa, minsan hindi naman. Sabi ko, kaya hindi lang, wala na siya magawa, tinanggap na lang. May mga kapatid. So, napakahirap ito. Minsan pumapasok na lang sa isip ko, ang sabi lang naman doon, meron ka lang isang kaluluwang madala sa kaligtasan, okay na. Amen ba? Hindi na naman kayo isa, dalawa, tatlo, marami pa. May mga namatay na, nagagalak na ako doon. Amen mga kapatid. Ang iniintindi ko ngayon, manatili kayo sa pananampalataya at antayin ninyo ang gawain itatalaga sa inyo ng Panginoon. Ano ang gawain ninyo? One soul lang po mga kapatid. Ako tapos ko na yung one soul eh. Marami na. Dapat makakuha kayo ng soul. Ngayon, pwede nga anak ninyo. Kung meron na kayo, wala kang problema. Amen ba mga kapatid? Kasi nga, ito lang po ang ating kain, umakain, pero huwag niyong bibitawan kasi kinakailangan i-train siyang sumunod. Dito palagi lang nawawala ang mga nananalig, nagsasabi sa kanilang sila yung mga Kristiyano. Ito ang essence ng mabuting balita. At huwag niyong kalilimutan, yung sinabi na po, kinakailangan may karamay ka. Amen? Huwag niyo sasarilinin. Ang trabaho ng church, katawan, is to unite. Pagsama-samahin natin ang lakas natin kapag mas maraming many hands make light work. Mas marami tayo magagawa kung tayo magtutulungan. At mas magandang tingnan kung ang bawat bahagi ng katawan ay nasa ayos, nasa tamang kalagayan at kalusugan. Amen po mga kapatid. Itiyan ko na ninyo mga katabi. Kita nyo, ha? Yan ang mga kapatiran ninyong matitigas. Ang mukha, matigas na rin ang mukha natin sa ating matigas sa pananampalataya. Amen? Matigas sa paninindigan, nananatili. Tandaan niyo, ito na muli ko sasabihin, ang manatiling tapat hanggang wakas. Yan ang talaga po maliligtas. Tandaan po natin yan. Dahil nakatay tumayo, tama na, wala na tayong time.